paano ba i-convert tong 6 pin to 4 pins na DC operated? Okay, ganito. Ito guys, itong negative pulser tapos itong negative, pagsamahin nyo yung wire nito. Puputulin nyo to dito, puputulin nyo to, dalawa. Pagsasamahin nyo to. Ito, pagsasamahin nyo itong dalawa, ganyan na lang yung drawing natin ha. Pagdidikitin nyo yan. Tapos, pag pinagdikit nyo na yan, ikokonekta nyo yan dito. Paano ko ba ito drawing to? Bahala na yun. Basta ito yung flow nya guys. Yan. Ididikit nyo yan dito sa negative. Yan. Bali yung dalawa na to pagsasamahin at ikokonekta mo dito sa negative ng DC CDI na to. So isang wire lang tong dalawa na to. Okay. So ito naman yung pulser o tinatawag na pick up coil, ikokonekta mo yan dito sa pulser din. Yung kulay nito blue white ito. Pulser or pick up coil to pulser pick up coil. Okay. Tapos ngayon, itong ignition coil, syempre ikokonekta mo rin siya dito sa ignition coil. Yung mostly na kulay nito is yellow green. Okay. Tapos itong AC supply na to, wala na to, di ka nakukuha nito. Ikakat mo na yan. So ang gagawin mo, lalagay ka na dito ng positive sa CDI mo na konektado sa accessories mo. So pag sinabi guys na positive accessories, yung positive mo hindi konektado direct sa battery, konektado siya sa outlet or sa output ng ignition switch. Okay, so dun mo kukunin yung positive mo, hindi direct sa battery guys ha, sa susian. Okay. Tapos itong kill switch na to, hindi mo na to gagamitin. Wala na yan. Okay? Ulitin ko lang guys ha. Itong dalawang negative pulser at negative, pag didikitin yung wire na to at iko-connecta nyo dito sa CDI na bago sa negative dito banda. Tapos itong pulser sa baba, siyempre sa pulser din. Yan. Itong pulser sa baba, ito sa pulser din. Tapos yung ignition coil sa ignition coil din dito. Tapos yung AC supply, di mo na gagamitin. Yung positive dito, maghanap ka ng accessories wire kung saan mo gusto mag-tap na malapit. At pero naman tong socket na mabibili. So doon nyo lang i-connect yung positive accessories na itatap mo dito. Okay, tapos itong kill switch hindi mo na to gagamitin guys kasi hindi mo na kailangan yan. Kasi itong kill switch guys, ginagamit lang to pag AC drive yung motor. Okay, kasi kasi pag wala to, hindi mamamatay yung makina mo pag walang kill switch. Kaya pag mapapansin nyo sa susian, 4 yung wires. Kasi ibig sabihin may kill switch yung motor mo. Naka AC type CDI ka. Yun ang mga basihan guys. Pag naka DC type yung CDI mo, stock. Yung wire ng susian mo dalawa. Sana guys na naintindihan nyo. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano i-troubleshoot lahat to isa-isa. Okay, para malaman mo kung may supply bawat pin o gumagana. Okay, pag isa sa kanila dito wala, ibig sabihin may problema yung CDI mo, hindi gagana yan. Okay, so ngayon iti-test natin muna yung kill switch na to. Okay, dapat pag naka-off to may supply na ground, at pag naka-on to dapat walang supply na ground, wala yung supply nya. Okay, so paano ba malalaman yung guys? Ganito ha. Kasi yung hinahanap natin ground, yung test clip natin ilalagay natin sa positive. Okay, so dito muna tayo sa socket.
Okay? So dito sa drawing, yung kill switch na nandito sa baba, ito. So ito yun. Ito sa baba. So pag tinusok ko yan, kasi sabi ko nga kanina, pag naka-off yung susi, dapat ito may supply na ground. Yun yung tama. Dapat may supply siya ng ground. So ngayon, tingnan natin kung naka-off yung susi. So naka-off yung susi guys, kasi yung on ito. So i-off muna natin. Dapat pag naka-off, may supply na ground tong baba. So dapat iilaw tong test light natin, kasi nakalagay yung test clip sa positive. Lahat ng tutusukin natin dito, ground. Yan, umilaw. Body ground sa makina, lahat yan iilaw. Ibig sabihin ground yan. So ngayon dapat ito may ground din to, itong sa baba. Pag dito umilaw, may problema yung susian. Yan. Ibig sabihin, goods yung susian natin gumagana. Ngayon, ipapa-on ko yung ignition switch. Dapat mamamatay ito. Bad pa ito? Pa-on ng susi. Okay? On. Yun, naka-on siya, namatay. Isa pa. Off. I-off mo. Wait lang. Hindi maayos yung pagkalagay. Para makita na maayos. Okay? See. On. Off. On. Yan. Kasi pag naka-on siya guys, nawawala yung supply niya ng ground. So, ganun lang mag-check guys. So maraming nababaliw dyan guys. Hindi nila alam yung ganyan pag-check. Sana mag-gets nyo yun. Okay. So dito naman tayo sa AC supply. So paano ba natin i-check to kung meron tong kuryente? So ganito yung gagawin natin guys. Kuha kayo ng wire. Tapos itap nyo dito. Kuha kayo ng wire. Tapos ilagay nyo dito. Ito guys, AC supply to, galing to ng stator mismo. So yung scenario natin, ito yung sira. Pero ito, hindi to sira kasi nagsample lang tayo. Okay. Magpapasuyo ako na i-kickstart to. Okay. Ito naman guys, kasi naka-AC to, konektado to sa stator. So hindi mo kailangan i-on yung susi. Dapat nag-kickstart ka, mag-spark to pag dinikit mo sa body ground o kahit sa ground. Yun, pansin niyo ba yun guys? Nag-spark siya. So ibig sabihin, pag mag-spark siya, ibig sabihin goods yung AC supply mo. Ngayon, yung scenario natin, wala to. Walang AC supply. Walang AC supply dito sa CDI. So ngayon, para hindi ka bumili ng stator na bago, magko-convert ka ng battery operated na CDI para mas tipid at maganda yung performance. Okay? So paano naman natin i-check kung may negative? At may negative din to. Madali lang yan guys. Ilalagay lang natin yung clip sa positive kasi negative yung hinahanap natin. Lahat ng tutusukin natin ulit, negative, iilaw siya. O, negative ng battery. So itong sa CDI, sa socket niya, yung negative andito sa taas. Negative pulser at negative. Dapat pag pinusok mo itong dalawa, iilaw itong test light. Ibig sabihin may supply ng negative. So ito yung socket niya guys. Yan. So ibig sabihin, itong dalawa sa taas, dapat pag tinusok mo, iilaw itong tester natin. Okay? Tutupiin ko lang itong tester para medyo makita. Yan. So ilalagay ko yung isang pin sa taas, dapat iilaw siya. So ibig sabihin, umilaw siya, ibig sabihin may supply ng ground. Yung isa, yun, umilaw din siya, ibig sabihin may supply na ground yung dalawang wires natin dito. Dalawang wire ng ground. So goods. So walang problema yung ground. So nakita nyo na ngayon. Kung mapansin nyo dito sa isa, o kahit isa sa kanila na walang ground, ang gawin nyo, mag-tap na lang kayo ng wire at i-connecta nyo sa ground, sa pinakamalapit na ground, sa body ground, or kahit saan, sa battery. Depende na sa inyo. Madali lang naman yan. Tapos syempre yung pulser. Paano ba i-check yung pulser?
Okay? So guys, kung wala tong pulser, wala kang ignition coil. Kasi ito yung output or ito yung product ng CDI na to. Para makag-create ng kuryente papunta sa ignition coil at tatawid ng spark plug. Okay. So paano ba i-check yung pulser? Kailangan natin ng multi-tester. I-check natin yung resistance niya. Pero ngayon kasi wala tayong multi-tester, so hindi ko siya matitest, guys. Okay guys, ngayon kung alam nyo na kung paano i-troubleshoot yung AC at DC na CDI, alam nyo na kung paano i-troubleshoot pag walang kuryente papunta galing ng spark plug papunta dito sa stator, at alam mo din kung paano i-test yung rectifier regulator. So pwede na po kayo mag-mekaniko, guys, pag alam nyo na yung troubleshooting na ganyan. Kasi hindi naman lahat sa pag-aayos ng motor is mas magaling ka mag-overhauling ng makina, ganito, ganyan. So iba-iba po. Meron pong mga mekaniko na marunong lang sila mag-wiring pero hindi sila tumatanggap ng overhauling ng makina. Meron din naman na hindi marunong mag-wiring pero nag-overhaul. Pero para sa akin, guys, mas maganda na alam mo yung dalawa. Okay? So lalo na pag mag-open ka ng shop, may plano kang mag-open ng shop, mas maganda na marunong ka sa mechanical at marunong ka din mag-wiring. Okay? Okay, thank you guys. Yun lang. Salamat.